Itong tinatawag na paano ngayon itong mga tao na ang kanilang trabaho ay sa gabi. Karaniwan, yung mga call center agent ay ganon ang kanilang cycle. Sira ang kanilang circadian rhythm. Dahil gising sila sa gabi hanggang sa kinabukas, madaling araw hanggang sa kinabukasan, at tulog naman sila sa araw. Okay. Yun ang delikado sa kalusugan ng tao. Dahil dinistrong ka mo eh. Sinira mo, dinistrong ka mo yung natural circadian rhythm ng katawan mo. Kasi by rhythm, yung cycle ng rhythm na sinasabi natin, kapag kami araw, yun yung panahon na tayo ay kumakain. May araw, maliwanag, may araw. Pero kapag ka dumilim, yun naman yung rhythm na tayo ay nagpapahinga, natutulog at nagpapahinga. Yun yung natural na cycle. Yun yung natural na rhythm. At kung paano natin ito i-maximize, yun lang natin i-adapt yung tinatawag na application ng low carb living. Doon sa low carb living, i-define natin yung time restricted eating para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating tinatawag na intermittent fasting. So, pumasok tayo doon sa another form. Yung kanina, nananatili kang kumain ng 3 beses isang araw. Alas 8 ng umaga, kumain ka ng alas 12 ng tanghali, pwede kumain ka na ulit ng alas 6 ng gabi. So matutulog ka hanggang kinabukasan, that is 16 hours. Pwede mong habaan yung iyong intermittent fasting. Kung iyon ay 16 hours, pwede mong gawing 18 hours naman. Doon sa 18 hours, karaniwan, doon natin inia-apply yung tinatawag na 2 meals a day. So, nakasynchronize yan doon sa circadian rhythm natin na pinakamagandang kumain ka 2 meals a day ito. Halimbawa, no? Ang iyong first meal ay alas 12. Kanina ay alas 8. 3 times ang meal mo eh. Ginawa mong 2 na lamang, paiiksiin mo yung window ng iyong eating at pahabain mo yung iyong rest and repair ng iyong katawan. Alas 12 ng tanghali ang iyong first meal. Ang second meal mo ay alas 6 ng gabi. So, 6 hours lamang yung window mo, no? Di sa makatwid, 18 hours kang magpapahinga at matutulog. Yun yung wala kang kakainin sa 16 hours. Yun yung tinatawag ngayon na period ng rest and repair ng ating metabolism, ng ating cells. No? So, yung role naman sa isang banda ng autophagy doon sa 14 hours pataas, no? Habang humahaba ang oras ng ating intermittent fasting, ay higit na nagiging aktibo ang role ng autophagy dahil lahat ng mga cells nare-repair, yung mga sirang mga cells natin, nare-repair, nare-recycle at nagiging buhay uli at aktibo. At yun ang tinatawag natin ngayon na regeneration, or madalas nating sabihin, yun yung self-healing. Self-healing. No? Maidagdag ko lang mga ka-low-carb. Naglabas ako ng isang article din, I think kaninang umaga, yung tungkol sa detoxification. Marami kasing mga produkto sa market, sa wellness industry, na ginagamit nila yung salitang detox. Detox pill, coffee na pang-detox, juice na pang-detox, powder na pang-detox. Lahat yon mga ka-low carb ay mga kasinungalingan.
walang magagawang detoxification yung mga pills na yan, yung mga juice na yan na inimbento ng mga big pharma. Walang saysay yon. Yun ay marketing pitch lamang. Panggugoyo lamang yon. Ang tunay na magde-detox sa atin sa natural na pamamaraan ay ang kombinasyon ng low carb living at ng intermittent fasting. So mas mahaba ang intermittent fasting, mas mahaba ang detoxification process ng ating katawan. Kung kanina ay timad yung binabanggit ko, maaaring mangyari din sa atin ang tinatawag na, i-apply natin yung tinatawag na 1 meal a day. So, sa loob ng 24 oras, isang beses ka na lamang kakain. Therefore, sa span of time of 1 hour ka na lamang ang window nakakain ka, 23 hours yung iyong pahinga, yung iyong rest and repair ng katawan. So in 23 hours or more ay the better dahil doon ngayon siya nagde-detox, doon siya nagre-repair, doon siya nag-heal. Ang lahat ng mga sakit natin sa mga cells, sakit ng katawan natin sa cellular level ay mare-repair sa period na yon. Yun, mga kasama, ang esensya, ang tunay na dynamics sa combination ng low carb, ng intermittent fasting, at yung tinatawag na isabay natin ito doon sa framework ng circadian rhythm. Yung circadian rhythm ay kung makikita nyo dito sa larawan na ito, yung period na nakakapagpahinga ang ating katawan. Usually, ang pinakamagandang tulog o pahinga ng ating katawan para sa optimum repair na magagawa ng ating katawan sa sarili niya ay yung 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Yun ang pinakamahimbing na tulog ng usually, pinakamahimbing na tulog ng tao. At yun ang pinakamagandang nagaganap ang pag-repair, pag-heal, pag-recycle ng ating mga sirang cells. Kaya bumibilis yung ating paggaling. Paggaling, pag-recover, paglakas ng katawan at pampahaba ng buhay. Yung longevity, yun ang susi, mga kasama at mga kalokar. Last point para dito. Ang ating pagkain ay dapat mangyari, doon sinatawag natin na doon sa rhythm na kapag may araw, doon ang kain. Kapag bumaba na ang araw at madilim na, pahinga na yan, dapat hindi ka na kumakain. 3 oras, 2 hanggang 3 oras bago ka matulog, ay wala ka na dapat kinakain. Para sa optimum na resulta nung tinatawag na makapag-rest, makapag-repair ang ating katawan. Yun, mga kasama at mga ka-low carb, makikita nyo, i-post ko dito ang aking ang link ng article na ito, The Synchrony of Circadian Rhythm and the Low Carb Living. Isang holistic approach para sa better health, kumbaga. I-post ko dito, mga kasama at ka-low carb, dito sa ating thread. At subaybayan ninyo para sa more elaborated explanation para dito. So ipakita ko. Yan po, ipinost ko yung ating, dito sa ating thread, The Synchrony of Circadian Rhythm and Low Carb Living. It is a holistic approach to better health and longevity. Okay. So, okay mga ka-low carb at mga taga-subaybay, dito po tayo magtatapos sa ating ika-16 na kabanata ng kwentong low carb na naka-feature si Miss Girly Abellera na matagumpay niyang ginupo ang hyperthyroidism na sakit. At mga kaakibat na komplikasyon nito, yung anxiety, yung palpitation at yung pre-diabetes niyang sakit ay na-normalize ito.
Doon po sa ating susunod na guest sa susunod na linggo, ang ating magiging panauhin naman ay si Minyane, no? Hindi ko alam kung paano ibigkas kaya ito. Minyane Bautista Jimenez, no? Si Miss Minyane Bautista Jimenez, isang 71-year-old, dating principal, dating assistant principal siya na taga Pinamalayan Oriental, Mindoro, no? Siya po ang ating may interview sa susunod na linggo. Ang kanyang naging sakit din, na-reverse niya ang kanyang diabetes. Ang kanyang diabetes of about 25 years, 23 or 25 years, na iniindal ng kanyang katawan at na-reverse niya yon sa pamamagitan ng low carb. Siya ang ating magiging panauhin sa susunod na linggo sa kwentong low carb, mga kasama at mga taga-subaybay. Ito po si Uncle Justin Mapili. Muli nagpapasalamat at nagpapayo na i-share po natin ang ating link na ito at ipalaganap at ikayatin ng iba't ibang mga kaibigan, kakilala na lumahok dito sa ating programa ng low carb movement, dito sa sumali lamang sa ating page ng Life Without Rice movement by Uncle Justin. I-google nyo lamang po, subukan yung i-type, i-google nyo, isulat nyo yung Life Without Rice movement. Yun lamang, lilitaw na yon doon sa unang-unahan ng Google nyo at i-click nyo yun at pwede na kayo sumali doon sa ating movement sa Facebook page group na ito ng libre para maunawaan nyo at magsimulang mapag-aralan ninyo ang tinatawag na low carb lifestyle change na ito para lumaya tayo sa ating mga sakit o tinatawag na metabolic disorder na karaniwang nagaganap ngayon sa buong mundo na sumasalanta sa mga mamayan, lalo na sa grassroots na nakakadepende doon sa mga gamot na nililikha ng mga big pharma. Muli, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Uncle Justin. Padayon.